Naoya Inoue posible raw makuha ang pagiging Fighter of the Year ngayong 2025. Ayon sa paliwanag ni Lamont Roach Jr., lagi raw napapalaban si The Monster Inoue at lahat ng laban niya knockout. Impresibo daw ang bawat laban ni Inoue at parang effortless lang. Parang easy fight lang daw para kay Inoue yung mga kalaban niya. 4 na beses ang laban ni Inoue ngayong 2025. Unang laban niya si Yejun Kim, pangalawa si Ramon Cardenas at pangatlo si Murodjon Akhmadaliev. Pang-apat si David Picasso sa December 27. Kung ikukumpara si The Monster Inoue at Terence Crawford, mas papabor si Lamont Roach kay Inoue. Dahil itong si Crawford isang laban lang ngayong 2025 kontra Canelo Alvarez. Kung lagi raw napapalaban si Terence Crawford, baka ito ang tawaging Fighter of the Year. Kaya abangan natin mga boss kung sino ang makakuha ng Fighter of the Year ngayong 2025. Si Pambansang Kamao mga boss, naging Fighter of the Year, Fighter of the Decade at Fighter of the Century. Kaya malupit talaga ang ating Pambansang Kamao. Sa iba pang balita, harapan ni Pitbull Cruz versus Lamont Roach. Naniniwala si Pitbull na kaya niyang durugin si Lamont Roach. Nagharap na rin kanina si Erislan De Lara versus Johan Gonzalez. Sayang yung unification ni Janibek Alimcanoli versus Erislan De Lara. Ayon sa balita, baka posibleng matanggalan pa ng WBO si Janibek dahil sa pagpositive niya sa gamot. Mukhang masasayang na ang posibleng sagupaan ni Janibek versus Terence Crawford. Kaya abangan natin ang desisyon ng WBO kung ano ang gagawin kay Janibek. Matindi rin sa undercard itong laban ni Stephen Fulton versus Oshiaki Foster. Dedepensa ni Foster ang kanyang WBC Super Featherweight belt. Kung sino ang manalo dito mga boss, makikita na natin si Mark Magsayo laban sa champion. Sa iba pang balita, sumagot naman si Mauricio Sulaiman sa mga pinagsasabi ni Terence Crawford. Pinagmumura kasi ni Crawford ang WBC at wala naman daw kwenta ito. Bakit daw naniningil itong WBC ng mas mataas na bayad kumpara sa ibang organization? Dapat daw si Terence Crawford ang binabayaran ng WBC dahil siya ang nagsusuot ng belt. Sumagot naman si Mauricio Sulaiman mga boss. Bago raw nila ibigay ang WBC, alam na raw ni Crawford yung mga alituntunin. Alam na raw niya yung obligasyon niya bilang boksingero kapag nakahawak ng belt. Meron daw lahat yan sa kontrata. Dahil pinapayagan ng WBC na isanksyon ang mga laban niya. Dahil kung hindi raw pumayag ang WBC na isanksyon ito, hindi raw tatawagin si Terence Crawford na undisputed champion. Kaya pabayaan na lang daw ni Mauricio Sulaiman ito at good luck na lang daw kay Terence Crawford. Hindi raw kailangan bumaba ni Sulaiman sa level ni Terence Crawford. Maraming boxer na nakahawak sa WBC belt mga boss at lahat naman sila nagbabayad ng sanctioning fee. Katulad na lang ni Alexander Usyk, sinabi niya na WBC belt daw ang pinakagusto niyang titulo. To division undisputed na rin si Alexander Usyk at hindi naman nagkaproblema pagdating sa sanctioning fee. Okay mga boss, so hanggang sa muli nating updates.